ng Diyos at pananamang Yahweh Shaddai. Ikaw po ang Diyos na patuloy namin sinasamba, ang Diyos na patuloy namin kinikilala sa pagkatotoo ang Diyos na mabuti sa aming lahat. Sa gabi po, ulit na namin dinadakil at pinupulit na sa salamatan sa iyong kabutihan na ginagawa sa bawat buhay namin. Salamat po Diyos una sa buhay na patuloy niyo pinahihirap sa amin. Sa kalakasan, na bawat pag-isip namin sa umaga, panibagong sigla, lakas, sa iyong kaloob. Salamat. Salamat sa mga biyaya na patuloy ninyo inubong sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Minsan pa o Diyos, sa gabi ito na ito ang mga lingkod sa damang lugar na ito. Nagpapakababa po kami na lumalapit sa iyo at inaamin po namin ng Diyos na kami mahina, nagkakasala, nakagawa na hindi naayon sa iyong kalooban. Kaya naman naman ngayong gabi, humingi po ng kapatawaran, humingi po ng pagdilinis ng ating mga puso. Minsan po Diyos, na nagpapanagdanalan po ng ulang ng talampakan, upang sa gabi nito, Diyos, maging karapat-dapat kami sumamba sa iyo. Salamat sa pagkalinis sa pagmamahal, na sa kabila na hindi kami karapat-dapat, alam namin, Panginoon, na nandyan ka sa bawat buhay namin. Sa bawat sandali ng aming buhay, nandyan ka, O Diyos, kumikilos at hindi mo kami pinapabayaan. Maraming salamat sa pagpapatawad at sa pagmamahal. Minsan pa man, tinatas namin sa iyo ang iyong gawain sa aming lugar na ito. Kailangan namin, O Diyos, na muli pamarahan kami ng iyong banal na Espiritu. Siyang kumilos sa daang lugar na ito, sa pagkasulok ng lugar na ito, Panginoon, at sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ang mga puso nito gawing malayang-malaya, Panginoon. Mag-iinti, O Lord, upang naman ang mga mensahe na nais mong iparating sa amin ngayong gabi, ito'y malayang-malayang makakilos, makapenetrate sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, at tinatas natin sa iyo, aming kapatid, si Brother Chito, ipinadala dito upang maghayag ng mabuting balita. Dalangin namin naman sa aming kapatid na ito na patuloy niyo pagpalayan ng kanyang buhay paglilingkod maging ang kanyang pamilya, O Diyos. Patuloy niyo siyang bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at patuloy niyong gamitin bilang alulod, daluyan ng iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, na sa pagtayo niyo sa aming harapan, kayo po ang aming makita at marinig sa kanyang kalooban. Magpalayan higit sa lahat, Ama, ang mabuting balita na kanyang pahayag. Kami pong pagsasalusaluhan ngayong gabi, magkaroon din ng kaganapan sa bawat buhay natin, O Diyos. Aming Ama, kayo may sabi sa iyong salita, walang nag-iwan ng tahanan o anumang ginagawa alang-alang sa iyong mabuting balita na hindi mo pagpapalayan. Hinahangin namin, O Diyos, ang pagpapala nito, Panginoon. At sa gabing ito, nagkakatiwala namin sa iyo ang lalagay sandali at hinahangin namin naman ang 100% matagumpayan ng buhay ngayong gabi sa pangalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Malakas na palakpak sa ating nahulog sila. Magpupunta tayo sa dahil mga kapatid. Dati tayo sa pangalawang pagkakas ng ito. Ayan. Ang paghahayag ng kabutihan ng Diyos. Si Sister, ano na, lumapit na. Alam ko, maraming biyaya ng ipapagpapagpapag. Amen. Okay, Sister. Palakpakan natin siya, well, sila eh. Thank you.
patuloy ang pagawin ng aking mister at pinahal ko po sa iyo. Ang patuloy na kasalamat. Salamat po. Kaya pala sa dati hindi namin dito na nagawa. Pero salamat sa Diyos, pinagalit ko na niya ulit sa kaya. Balik-balik ko sa pag-atid sa ating gawain. Amen. Sino pa po? Sino pa po ang gusto mong bahagi? Halika si Sister Rina. Palagpakan natin si Yahweh. Ako po, Sabado at naisip ko lang, ako, isang linggo ko ito, yung Biyernes pa na. Kaya pala sabi ko ako, may narinig ko kasi pero sabi ko, mas sagawa na lahat. Nagaling ako na bibigay. Kasi pag nasa bahay ka lang, wala. Napakaraming pagsubok na dumadating. Hanggang ngayon tayo kasi problema ay naandyan pa rin. Pero lagi po ako nananalangin sa madaling araw. Kung ko, iniisip ako ng Diyos. Pagpasalamat ako sa kanila. Isang araw na lahat. Sabi ko lang sa kanila. Nanay, wala na. Bakit ko talaga? Sabi na ako si Jenny. Nanay, wala na kayong bigos. Sabi ko, sabi na. Sige, madadala ko na bumili ka ng isang nakalahating na ba, bigay mo na ng asaga niya ng 10 kilo kami, 15 kilos. Kaya, para sa laman ng Lord, hindi ko man sinasabi, pero ikaw ang nagpagbayad. Salamat po. Tapos po, isang araw naman, ano niya, sabi niya, Nay, madadala kita ng ganito na. Ulam na, pumunta siya sa lechong na sabi ko, sabi ko gano'n, may salamat sa Diyos. Sabi ko gano'n, may ulam na kami, pero sabi ko, ba't mo pa kami binili? Pero sabi niya, sige na kasi para sa inyo yan. Kaya, maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat ba na kahit na bago lang po siya doon, lagi, hindi po kami naiisip. Maraming salamat po, magaling ikaw po. Ikaw po ang paalis ko sa kanya. Maraming po salamat. Thank you ako. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Pagkakali ng malakas siya sa iyo. Yan ang nagagawa ng may tiwala sa Diyos. Amen? Bago natin ipasok yung si Brother Chico, nagpapasalamat lang ako. Hindi ko alam kung ganun basta, thank you Lord kasi nakasawa na lang ako sa YouTube. Alam niyo, yung ating channel niyo, Brother Chico, napakalaking bahagi sa YouTube ko yan kasi yun mga bulong ka yung mga nakikita niyo mga videos, mga album, yan ang nagawa yan. Yan ang nagagawa ko sa Brother Chico kasi yun ang ganun ka kaya pag may problema yung YouTube si Brother Chico kaya wala kinang bahagi si Brother Chico. Salamat sa Diyos kasi yan na nagpuna rin sa YouTube. Salamat sa inyo mga nakikinig ng mga meeting ko. Sana tuloy-tuloy na ito. Salamat ka ulit sa Diyos. Yan! Handa po ba kayo makinig ng mabuting balita? Sige po. Pumunta na kayo. Tayo na po tayo. Habang tumatayo, pumapalakpak. At salubutin natin ang mabuting balita. At pumamagit ng ating kapatid, Brother Chico, Pagbabanan. Just to
dakilang Diyos na makapangyarihan. Papasalamat po kami sa gabi sapagkat tanging ikaw ang dahilan kung bakit kami nagpagpapapuri sa paglilingkod. Salamat o Diyos sapagkat isang araw dumating ka sa buhay namin. Nagpakilala ka at naghimala ka sa amin. At naranasan namin o Diyos ang iyong presensya. At naunawaan namin, Panginoon, ang kahulugan ng buhay. At nagkaroon kami, Panginoon, ng pag-asa sa mga mabibigat na sitwasyon. Nagkaroon kami ng lakas para lumaban sa maraming hamon sa buhay. Nagkaroon kami, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo. Na kahit gaano kahirap, kabigat, kasalimuot ng sitwasyon, palagi kang may nagagawa sa buhay namin. Panginoon, wala pong sayang sa paglilingkod namin. Kahit po kailan hindi ka nagkulang, kahit po kailan hindi ka nagpapaya, ikaw ang Diyos ng himala ng namin. Ikaw ang nag-bless sa amin. Ikaw ang nag-iingat sa araw-araw. Ikaw, Panginoon, ang gumagabay sa bawat pagkakataon na hindi namin alam. Panginoon, sa gating ito, katagpuin mo ang mga lingkod mo ngayong gabi. Mangusap ka sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso. Ipaunawa mo, ipaintindi mo sa amin kung paano kami tatalimang sa kalokohan. Na sa aming pag-uwi, Diyos, punong-puno kami ng karunungan, ng kalaman at higit sa lahat ng Espiritu mong banal ay aming tataglayin habang kami nabubuhay. Panginoon, ang kito namin ang 100% tatupad sa pangalan ni Jesus. Say Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Naniniwala po ba kayo na nagagalak ang Diyos? Amen. Lalo na kapag ito'y ginagawa natin na galing sa puso. No? At sa gabing ito, kung gusto niyong katagpuin ng mensahe ng Panginoon, alisin ang agam-agam. No? Alisin ang mga pagdududa, alisin ang mga takot at inip. No? Huwag kayong mainip sapagkat bago mag-alas 12, uwi na tayo. Medyo agad, no? The Gospel of Jesus Christ according to St. John, chapter 16, verse 12 hanggang 15. Sumainin lahat ang Panginoon. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang unawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin nagmula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin
Kaya ako sinasabi sa akin nagmula ang ipapahayag niya sa inyo. Mga magulang, mga kapatid, mga prayer partners, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Minsan pa natin tuwingin siyawan natin. Pwede na po kayong umuwi. Mga pangmalakan. Tingnan mo si nanay, tumawa, di ba? Umiti, no? Dapat umingiti tayo, di ba? Sapagkat kapag tayo ay umingiti, no? Ayon sa pag-aaral, yung ating buong katawan ay gumagaan. Mayroong nakaka-release ng mga negative energy, no? Kapag lagi kang sumasaya, kapag lagi kang umingiti, mga kapatid, nakakapasok yung sabi sa mundo yung good vibes. Amen ba? Pero kapag nalulungkot ka, kapag nagtulula ka, pabigat ng pabigat ang iyong pakiramdam. Amen? Habang pabigat ng pabigat ang iyong pakiramdam, napapansin mo hindi ka na pala humihinga. And inhale, exhale, and smile. Kapag ako'y dumadaan sa mga stress, sa mga gagawin, sa mga responsibilidad, minsan, nakakalimutan natin huminga, no? Kaya kapag hindi ka na humihinga, parang humibigat na yung puso natin. Kaya hindi si Brother Ray nagbibiro na kapag ikaw daw ay may mabibigat na sitwasyon sa buhay, mag-inhale, exhale ka lang, no? Kasi possible sa science, kapag tayo ay nag-inhale na exhale, nakakapasok yung oxygen, no? Kapag nakapasok yung oxygen sa ating isip, nare-refresh yung ating mind, nawawala yung anxiety, nawawala yung depression. Amen ba? Kaya ito hindi pa ito spiritual, ito yung mga practical, pero through the wisdom and the guidance of the Holy Spirit, pinapalawak niya ang ating unawa. Amen po ba? Kaya sa gabi ito, hindi niya palalawakin yung ating pangunawa, kundi bibigyan niya tayo ng regalong spiritual na kung saan nasa inyo ng matagal, pero hindi pa natin nagagamit. Amen ba? Minsan, may mga gamit tayo sa bahay na nakaimbak lang sa gilid, no? Kapag marami kayong mga gamit na bili ng bili, minsan di nagagamit. At isang araw, naghalungkat ka, may nakita ka isang lumang bagay, yun pala ay may mahalagang gamit, no? Nung makita mo na kung saan gagamitin, after 10 years, saka mo kinuha, saka mo ginamit. At doon mo nakita yung halaga nung gamit na yon. And the same with this spiritual life. Amen ba? Sometimes, people tayo ng lingkod, pakinig tayo ng pakinig ng mga salita ng Diyos, prayer meeting tayo ng prayer meeting, pero dumarating pa rin yung mga sadness sa buhay natin. And sometimes, hindi tayo marunong magdala ng mga pagdadala ng spiritual na buhay. Na ang lahat palang solusyon, na ang lahat palang mga pagpapalang dapat meron tayo ay ibinigay na ng Diyos. Yun nga lang, minsan, hindi tayo marunong maggamit. Kikinig ba kayo? Sabi nga sa nabasa ng libro, kapag bumili ka ng bagong appliances, hindi mo yun ma-ooperate, no? Kapag wala kang manual. Amen ba? So para ma-operate yun, nagbabasa ka ng manual. And the same with this life, ang buhay natin hindi mo may ooperate ng maayos kapag di mo alam ang manual ng buhay mo. At ang manual ng buhay natin, yung salita ng Diyos na nag-aayos ng lahat ng conflict sa buhay natin, nag-aayos ng lusot sa buhay natin, kaya yung ating buhay ay gumagaan at nakakapagtagumpay sa napakaraming mga challenges ng buhay.
Amen po ba? Tapos na po tayo. Palagpakan natin ang karunan. Uwi-uwi talaga. Sa gabi ito, mga kapatid, ang gospel natin ay it's about Pentecost. Amen? Ang pagdating ng Espiritu ng Diyos. Ito ay part pa din ng tinatawag na Trinity, the three person and one God. In our Catholic belief, mga kapatid, we believe that the Spirit is not only a force, but it is a person, it is a being na pwede mong tawagan, na pwedeng makinala sa atin. Sa ibang Pentecostal, hindi sila ay isang being, kundi ang Holy Spirit ay isa lang kapangyarihan. Nakikinig kayo? Isa lang pwersa. But in our Catholic belief, the Spirit is another person of one God. No? Isa siyang persona ng ating Diyos, na galing sa Ama, na kaisa ng Anak. Kaya nung ang ating Panginoon ay babalik na sa kanyang Ama, may naiiwan pa siya at pinagdala niya yung Espiritu ng Diyos na magbibigay ng malinaw na kaunawaan natin. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa ngayon din niya pa ito kayang intindihin. Pero pagdating ng Espiritu ng Panginoon, sa kanyang magiging Amen ba? Sa ating paglilingkod ay una, napakarami tayong mga mabibigyan ng question mark. Amen po ba? Sometimes, ang dami pa nating mga katanungan sa buhay paglilingkod. Amen po ba? Kaya mahalaga na tayo ay natututo, nagiging klaro yung ating paglilingkod sa Diyos. Mahalaga din yung napag-aaralan natin yung Word of God. Amen ba? Hindi lang yung hingi ka ng gusto mo sa buhay, but then tayo ay pinag-aaralan din natin ang Diyos. Ikinig ba kayo? Nung dito sa gawain ni El Shaddai, ang mga preachers ay hindi nag-aral noon. Nakapag-preach kami through the power of the Holy Spirit. Amen ba? Kaya noon yung mga preachers galing sa gulubi, galing sa basurero, galing sa lasinggero, galing sa kulungan, pero grabe kung mag-share ng Word of God. Amen ba? Kasi sinamahan sila ng Espiritu at isang biyaya ng Diyos na ako'y nakapasama doon sa walang alam, pero nakapagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. At isang araw, niloob ng Panginoon na ako'y makapag-aral. Napakalawak pala ng dapat natin mapag-aralan. Nung mapag-aralan ko yung salita ng Diyos sa pagmamagitan ng eskwelahan natin, mas lalong tumibay, mas lalong naging buo ang aking pananampalataya na hindi pala basta-basta ang Diyos na ating sinasama. Amen ba? Kaya makita nyo ang gawain na ito ay napakaraming ebidensya na nangyari. Maraming may sakit na pinagaling, amen ba? Maraming wasak na pamilya na inayos, maraming magulong buhay na binuon ng Diyos sa pamamagitan ng punong lingkod na dati yung mga tao hindi kayang baguhin yung kanilang buhay through their own ability, no? Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling lakas. Pero dumating ang tulong ng Diyos, dumating ang Espiritu ng Panginoon sa isang iglap, sa isang pagkakataon, maraming taong nakaranas ng himala ng Diyos. Amen ba? Maraming nakaulap-uwap sa gawa ng kalaban. Kaya sa gabi ito, mga kapatid, iintindihin natin para ma-activate yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Kaya tanongin mo ang yung kapatid, gusto mo ba na ma-activate ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Anong sagot? Sabihin mo sa Kanya kung amen ka, makinig ka ng mahina. Amen ko ba? Kung amen tayo na gusto nating ma-activate yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, the Spirit illumination, ang Espiritu na nagbibigay ng liwanag. Kapag sinabing illumination, ang root word nito ay lumen, no?
Ang lomin, ang ibig sabihin ay light. Ang lomin ay liwanag. No? Kaya ang liwanag na ito ay magliliwanag sa ating buhay, sa ating pananampalataya, sa ating madilim na pananaw sa buhay na maglilipad. Kapag naliwanagan ka, ngayong gabi ng salitaan ng Diyos, yung matagal mo nang inaasam, yung matagal mo nang hindi mo naintindihan, kapag binuksan ng Diyos ang puso at isip mo, masasabi mo na hindi ka nagkamali ng paglilipad kay Yahweh El Shaddai. Ang talangpak niyo, Loki ang Diyos. Hindi na para sa akin. Dapat yung talangpak natin yung kakagawa sa Panginoon. So, the Spirit illumination, palagi ko itong i-share na ang kakayahan ng luminous, no? Ay kaya nyo mag-absorb ng liwanag. Nakakita kayo ng luminous, di ba? Naiipon niya yung liwanag kapag inilagay mo sa liwanag at ilagay mo sa dilim. Dala-dala niya yung liwanag sa kanyang sarili. Kaya yung luminous, may element siya na nag-absorb ng light. Kaya pag nilagay mo sa liwanag, ilagay mo sa dilim, pagkukulay green siya. Kasi na-absorb niya yung liwanag. Amen po ba? At kapag nawawala, pag matagal na siya sa dilim, nawawala na yung kanyang pagkaluminos. So kailangan niya ulit maliwanagan para ma-absorb niya ulit yung liwanag. Amen po ba? Gagaya din ang paglilingkod natin. Ang paglilingkod, hindi lang anniversary, hindi lang pagsimba, hindi lang sa gawain, kundi ito ay patuloy na paglalakbay natin sa ating buhay mananampalataya. Amen po ba? So, the Spirit illumination, paano tayo binibiyayaan ng Espiritu ng Diyos ng kanyang liwanag? Ang liwanag ito ay, kumbaga, masasabi natin na metaphor lang, na nagpapahayag ng katotohanan. Ang liwanag ay nagre-represent ng truth, nagre-represent ng katotohanan. Amen po ba? Kaya ang mundo ito ay magulo. Kasi maraming umiikot na nakadagit katotohanan, pero ang nasa loob, kasi nananina. Makinig kayo ng maina, may kwento ako. Intindihin nyo ng malino kasi medyo pagtingin yung hindi nyo masintindihan. Nag-usap daw ang katotohanan at ang kasinungalingan. Sinong nag-usap? Nakikinig kayo, no? Parang mga kender lang, no? Parang tinilipad yung isip nyo, tinicheck ko kayo, eh, ba? So, nag-usap daw ang liwanag, ang kasinungalingan at ang katotohanan. Sabi ng kasinungalingan at ang katotohanan, maligo tayo sa balon na yan. Sabi ng katotohanan, sige, maligo tayo, baka masarap maligo ka. Sabi ng kasinungalingan, mauna ka kayang lumusot kung masarap ang tubig. Sabi ng kasinungalingan sa katotohanan, mauna ka kayang lumusot yan sa balon. Ang ginawa ng katotohanan, nakikinig kayo, hinubad niya yung kanyang damit, hubot-hubad yung kanyang damit, inilagay sa gilid, tumalong sa balon. Yung kasinungalingan sinungaling talaga. Nung makita niya yung katotohanan na tumalong sa balon, kinuma niya yung damit ng katotohanan at kanyang isinubot ng may-ari ng kasinungalingan. Kaya yung sinungaling na tao, ang kanyang damit ay katotohanan. Nakikinig ba kayo? At siya'y nag-ikot sa mundo nang sinasabi niya, ako ang katotohanan, pero ang nasa loob ay kasinungalingan. Maraming tao ngayon na akala mo mabait, pero hindi. Maraming akala mo pagpapalain kanya, pero may masamang motibo. Nakikinig ba kayo? Ito'y napakabigat na hamon sa atin. Kasi baka ang katuwiran natin ay nasa labas lang. Baka ang kabutihan natin ay hanggang palaglang, mga kapatid. Kaya isang napakagandang tiyakin natin ng katotohanan na dapat meron tayo ay hanggang sa kaloob-looban ng buhay natin. Kasi kapag wala sa loob ang katotohanan, kinakaaway natin ang ating sarili.
inaaway natin ang ating sarili, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya yung kasinungalingan na nakasuot ng katotohanan, maraming nadayat ng siya'y mag-ikot-ikot. Pero nasaan yung katotohanan? Hindi siya makaalis. Bakit? Hubot-hubad siya ng damit. Hindi niya pwedeng suotin ang kasinungalingan na damit kasi siya ay nasa katotohanan. Kaya hindi na makagalaw yung katotohanan kasi wala siyang saklot, hanggang doon na lang siya sa balon. Ganon din yung katotohanan. Sa text hindi nakakagalaw kasi may nauna nang nag-ikot ng kasinungalingan. Nasusundan niyo ba? Ang illuminations ay nagdadala ng guidance and to all truth. Nagdadala ng liwanag sa lahat ng bagay. Sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Pinapangakuan niya ang mga mananampalataya na idadala sa katotohanan. Yung simbahan natin ay totoo. Alam niyo ba kung bakit? Kahit tingnan mo sa Google, ang foundation ng church natin, ang pinakasimula nito ay si Jesus Christ. Hindi ba? Pero in spite of that, dumaan tayo sa tinatawag na the age of darkness. In 13th century, ang simbahan natin ay dumaan sa matinding hamon. Nagkaroon ng dark ages. Nakikinig po kayo? Kaya yung papal successor, mga kapatid, ay pinaniwalaan nila na hindi galing sa Diyos, na hindi kasunod ni Kristo, kundi galing sa demonyo. Kaya ang mga tao ay nawil lang kasi ang simbahan ay napasok ng mga anomaly, ng mga scandalous. Kaya napakaraming pagwasak sa Catholic Church. Nakikinig ba kayo? Ang simbahan natin ay iligaw daw at nasa kadiliman. But in spite of that, habang tumatagal, dumating yung maraming pout at nakita yung liwanag ng salita ng Diyos. At kahit anong gawin ng mga tao, kahit anong na-iskandalo ay hindi nawawasak, sapagkat ang malhawak ng simbahan natin ay ang ating Panginoon Jesus. Kaya yung mga taong palipat-lipat ng sekta, sila din ay gulong-gulo na. Amen ba? Kapag marami kang naririnig na aral, nalilito ka, naniwala mo ka. Kaya, nung si Martin Luther ay lumabas, nag-rebelde, nag-protest sa simbahang Katoliko, marami siyang naakay. Pero alam niyo ba yung nangyari? Sa loob ng protest, hindi rin sila nagkasundo. Kaya sa loob ng protest, maraming rebellion. Kaya ang daming born-again kasi lahat sila ay tama. Hindi ba kayo? Nagkaroon ng maraming sanga-sanga kasi nagkabulangog na ang kanilang pananampalataya. Kasi nawala na yung katotohanan kasi lumabas sila sa pinakapundasyon na dapat nilang alaala. Kaya nakikita nyo sa panahon ngayon visible ng simbahan ay pinakalakad ng mga hindi para sa Diyos. Amen ba? Sabi nga doon sa amin, sa baryo may mga panatiko, may mga panatisen, may mga kulto. Sabi ng pastor nila, huwag kang tikibo, ang Diyos ang hihibo. Ang sakit ito. Mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na ang isang katauhan ay magkaroon ng liwanag. At it is the Holy Spirit ang magtuturo sa atin. And God give us discernment sapagkat ang mundong ito ay mundong mapaglilat. The illuminations ay nagbibigay sa atin ng dependence sa Kanyang kapangyarihan. Nagdidepende sa Espiritu ng Diyos. If we believe in the Holy Spirit, we are yielding. Sumasalig ka, nagtitiwala ka, inilalagay mo yung buhay mo, yung problema mo sa kamay ng Diyos kasi hindi naman nasusolusyon ang problema mo sa pamamagitan ng pagiging mong problematic. Kailan ka nakakanya na kumari ng Mars, nagdamag akong hindi nakatulog sa problema. Anong sabi ng kumari ko? Di solusyon na kasi hindi ka nakatulog. Wala na. Kahit hindi ka matulog ng maaga, kahit hindi ka matulog sa kakaproblema, wala naman nagiging solusyon. Anong magandang solusyon? Ilagay sa kamay ni Yahweh siya. O
ulitin ko yun siya, alam niyo kung bakit ako nandito. Isang biyaya ng Panginoon lately I realize. Napadpad kami ng asawa ko dito, wala naman kami plano maghanap buhay. Yung foundation ay nag-declare, yung mga preachers ay kailangan pumunta ng Manila for seminar. Sabi ng asawa ko, sama ako tayo sa Manila. Sama naman kasi kami lang naman dalawa. Pagdating namin dito sa Amber, di namin alam kung hanggang kailan ang ilang kilong bigas namin dala. Hindi namin alam kung saan kami magsusustain ng pang-arkilan ng bahay. Ikinig kayo. Pero yung asawa ko ay nagtiwala sa Diyos, nagyan sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, yung brother husband ko na naglilingkod sa iyo, hindi mo kami pababalaan. Yung counsel na nagpahiram sa amin ng bahay, dumating din yung point na nanginingil lang. Sabi ng mga counsel namin, kahit di mo na bayaran yung bahay, yung pang-kuryente lang muna. Kahit pang-kuryente, wala kaming pera kasi walang hayo. Mission ng mission, pero walang laman ang bulsa. At alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, dumating yung point na kaming mag-asawa, nagutom talaga. As in nagutom kasi hindi kami nakapagpananghalian. Buti na lang, kapag hindi ka pala nakapagpananghalian, mag-inom ka lang ng maligandang na tubig na may asin, hindi ka makakasok. Yung asawa ko, pumunta ng Baclaran. Bago siya pumunta ng Baclaran, inilalagay yung kama niya, umiiyak sa radyo. Nagpipray nung si Brother Dante Armenta, I remember. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo kami ng trabaho. Yung asawa ko, nagpapa-apply din sa abroad. Kung baga may source naman. Kaya lang hindi madali yung trabaho. Kasi pag nagpapa-apply sa abroad, alam mo iba ang proseso niya. Isang buwan, 2 buwan, wala kang pera. Pumunta siya sa Baclaran, may lumapit sa kanya, Sister, dati po akong abroad, nagpempuhan sila. Gusto kong bumalik. Dinala niya sa kanyang agency. Ura-urada, binigyan siya ng 5,000. At na-realize namin, doon sa pinakagipit na kailangan mo talaga, laging kumikilo si Yahweh. Pag nagpempuhan na kami, ilang taon ka na ba dito? 12 years na kami dito sa Rizal. Tingnan niyo, sa biyaya ng sa mga tulong ng mga taga-Rizal. Nakatapos ako ng 4 years, pero hindi kami nangulimbat ng sponsor. May mga anak sa SLA na kusang tumulong. Pinag-aralan ako ng masters ng 2 taon, almost 100,000. Kapag tinitingnan namin saan galing yung pera yun, at isa lang ang aming inaasahan because we are yielding in the Spirit of God. Dumadaan din sa pagkikit, nagagalit niya yung may tirahan ng bahay. Dumadaan din, pero pinakalagpas. Hindi nagre-reklamo, hindi na naaway. Nakikiusap, nagmamakaawa, may kasamang panalangin. And God really works. Itigin ba kayo? Kapag tayo ay nagipit, huwag kang maglalagay, huwag kang kumantra, huwag kang umaway. Ilagay mo ang buhay mo sa kamay ni Yahweh. The Spirit of God teaches us to dependence on Him. Kahit makikita nyo yung mga pamilyang mga mapero, nag-away-away. Kasi ang basis nila yung mga mamanan nila. Nagiging ba kayo? Kaya the more na yung mayaman yung pamilya, the more na maraming pera, no? Lalo silang nagkakagulat. Kaya nang matay yung mga pagulang natin. Kumain kayo magkakapatid sa isang meal, yung lalagyan ng namin para hindi kayo mag-away-away, sabi ng pangalan ng kapatid. Mother, kahit hindi pa kami kumakain, hindi namin gagawin mag-away-away. Kasi lang ang aming bigay ng Diyos. Alam nyo, isa sa pinakagandang lagi ipaalala natin sa atin sa mundo. If you dependence on God, inaayos din natin yung relationship natin sa Diyos. Huwag kang magpatuloy sa paglilingkod na may kaaway ka sa bahay. Huwag kang magpatuloy sa paglilingkod na may sama ka ng loob sa kapwa. Sapagkat may invalid siya kapag hindi ka natutong magtrabaho.
sasabihin sa iyo ng pinatawad kita sa dami ng kalokohan mo. Pinatawad kita sa dami ng kasalanan mo. Yung kapitbahay mo na nawala na yung susi mo, akala mo organisin kasalanan niya. Yung mga simpleng bagay, binibigyan na. Kaya ang Panginoon, hindi siya ng budol, hindi siya nag-i-scam nung sabihin niya sa'yo na magpatawad ka. Sapagkat totoo yun, hindi siya nag-joke, hindi siya nagbibiro na ayusin mo ang buhay mo, magpatawad ka para maranasan mo ang narito tayo hindi lang para makamtan ang mga gusto natin, kundi sa pagtulog natin wala tayong agam-agam na anumang oras, anumang araw dumating yung hangganan ng buhay natin ay lagi tayo. Huwag mong pangarapin na mawala yung problema. Huwag mong pangarapin na mawala yung challenge kasi ang buhay natin ay hindi perfecto. Hindi tayo Diyos. Hindi tayo ganap in the search. It's perfect being and perfect being. There is a perfect being. Sa kakulangan natin may kompletong Diyos. Sa kahinaan natin may malakas na Diyos. Sa mga problema natin may solusyon na Diyos kung bakit tayo nandito ngayong gabi. Sapagkat we are reality and the Spirit of God. Maraming anak si El Shaddai na pinagpalangin sa abroad, no? Napakinggan ko yung patotoo sa ano. Alam nyo, brothers and sisters, ang buhay namin yung sa Amerika, 5 na yung bahay namin. Ang yaman na namin ngayon, pero ang buhay namin dati, mahirap pa kami sa daga. Sabi ko na ito na mga sister na to, kasi kami mas mayaman sa daga. Pero anyway, ano lang yun, yung mga salitang pastor na kahit mahirap siya sa daga, nang masumpungan siya ng Shaddai, dumating ang pagbabago at nangyayari. Yung laging binibitawan ni Brother Wright, layayaman ka. Sabihin mo siyang katabi kapatid, pagyayamanin tayo ng Shaddai ng sobra-sobra. Pagyayamanin tayo ng Diyos. Hindi siya nagsimpan. At ang kayamanan na yun, walang kasamang kabalisahan. Kasi ang kayamanan ng mundo minsan may kasamang sumpa. Sabi ng asawa ko, magyagal lang ako ng konti. Bakit kung pinipirmahan ang mana mo? Sabi ko, may mana na ako, utang ay nakasanglan naman. Nung tatay ko binili sa asawa ko, turo mo sa inyo yung lupa na yan kasi nakakasanglan ng 400,000. Pero pag nagubos niyo yan, sa mga kapatid nila namin, ang halaga niya ay 1 million. Sabi niya, yung 200,000 kapag hiningi siya dahil may kapalit na sobra-sobra pag nagtiwala ka sa Diyos. Kaya si Brother Nick nagsabi sa gitna ng kawalan, hindi ka. Bakit? Si El Shaddai ang nagpuprovide ng amin. So, it brings us into all truth, and the second is, it gives us dependence on the Spirit. Unang tiyakin mo sa sarili mo that you believe in your God. And you know what? Ang kasalanan ay hindi lang pagiging marites. Ang kasalanan hindi lang pagiging palamura. Ang kasalanan hindi lang yung masamang motibo. Ang malaking kasalanan, alam niyo ano? Pag nagduda ka sa Diyos, isang napakalaking kasalanan. The most dangerous thing to our God is to doubt on Him. Kasi pag nagduda ka nang, magsimula ka nang, pag nabasa mo yung bill ng kuryente mo na 10,000, manginginig ka na. Kapag may bayaran ka, natatakot ka na. Bakit? Iniisip mo na hindi mo kaya. Pero ang Diyos, palaging may tao. Ano pa yung dahilan mo na naglilingkod ka? Kung kakainin ka lang ng tao, kung kakainin ka lang ng problema. In every situation that we are lost, in every situation that we are in a sadness, we have to yell in the Holy Spirit, manahan ka Panginoon, and truly our lives will become stronger. Pagka
pagkatawad mo sa Kanya, nandun siya. Sometimes mahirap gawin kasi our Holy Spirit is intangible. Hindi mo siya nakahawakan, hindi mo siya nakikita, pero may ginagawa sa may pananampalataya. Diba? Kaya tayo nandito kasi dahil sa sabi ko nga, sa dami ng pananampalataya ko, wala ko nakapagsulat sa akin, Brother Chito, sinungaling ang gusto mo. Kasi pag may nagsabi sa akin na sinungaling ang gusto mo, may kalalagyan ka sa buhay. Kasi ang Diyos kahit kailan niya sinungaling, tayo ang maraming pagkukulang sa Kanya. Then again, it's time to renew our commitment. Kaya hingin nyo sa gabing ito ng Espiritu ng Diyos ay manahan sa atin. Hindi lang sa oras na ito, kundi habang tayo ay may buhay. Lalo na sa panahon na mabibigat na sitwasyon. Tumayo na po tayo na. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso at damhin natin ang presensya ng Diyos. Ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Nilikha niya nga tayo sa sinapupunan ng ating magulang. Ano pa kaya ang karamdaman na hindi niya kaya ko kayo? Nilikha niya na ang mundo nang wala pa tayo. Ano pa kaya ang pangangailangan natin hindi niya kaya ibigay? Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero tayo din ang maghahadlang kapag tayo ay walang tigil na pagdududa. Kapag tayo ay nagpakita ng takot sa ating mga hamon sa buhay. Kaya tayo naglilingkod kasi ang gusto ng Panginoon mapatunayan natin sa Kanya na mayroong Diyos na naghihimala hindi lang sa oras ng gawain kundi lalo-lalo sa paglalakbay natin sa tunay na buhay, sa realidad ng buhay, sa pagharap mo sa paligid mo, sa kapwa mo, sa araw-araw na tunay ng buhay natin. Kailangan natin paramdaman natin siya. Kailangan natin mapatunayan na siya ang kailangan natin. Kapag suko na ang lakas mo, kapag suko na ang kakayahan mo, ito yung pinakamagandang pagkakataon na tawagin siya. Kaya sa gawin ito, hayaan mo ng Panginoon ay manahan siya sa buhay natin.
sapagkat ito na wala ka nang magagawa o balaan ng presensya. Kaya Panginoon, ang dalangin ko namin ay patuloy kang kumilos sa aming buhay. Patuloy namin makita na acknowledge sa aming buhay, lalong-lalo na kapag kami ko'y natatakot. Kapag kami ko'y nagtutulad ng alinlangan, kumilos ka, Panginoon, sa araw-araw ng buhay. Huwag mong hayaan na kami lamunin ng mga mabibigat na problema. Huwag mong hayaan na kami maagaw ng mga circumstansya. Tapos, Panginoon, we are yielding in your spirit. Kung paano kami nagtagumpay sa maraming araw, maraming linggo, maraming taon, sa napakaraming pagsubok. Lalong-lalo na magiging kaming matatag na alam namin ang halali sa aming buhay. Anong saysay, Yahweh, na pagdating mo sa aming buhay na ito kung hindi ka namin maramdaman at maramdaman? Kaya sa aming buhay, paglilingkod, dalangin ko namin na kumilos ka hindi lamang sa prayer nito, kundi sa tunay na actual na buhay. Manahan ka hindi lamang sa aming pakiramdam, kundi sa araw-araw namin pakikipagkapwa at sa pagtawag sa iyo. I-bless mo, Panginoon, ang mga lingkod mo ngayong gabi. Itas po natin ang mga bagay-bagay na gusto natin para sa isa. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat po sa mga sandalinis. Nakataas po ang mga bagay-bagay na tinatas ng kanilang mga. May your Spirit bless us, O Lord. Pagpalain niyo ang mga bagay na ito, ang tubig, ang lamis, ang mga prayer requests, ang mga handog, mga pictures, documents, kung meron man mga release articles, dalagin ko pang mga papers. Pagpalain man kami na nakataas, anong trabaho, devotion, anong mga pray over, pagpalain mo, Panginoon, ang mga manggagawa mo, ang mga bugtog mo at mga awit mo lang. Pagpalain mo kami lahat sa punang aming sambahayan sa araw-araw, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.